What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang all nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, i-review natin tong Oriha charger or Oriha charger. At i-tear down na rin natin siya guys para makita nyo yung loob niyan guys. So ayan, kung nakikita nyo, tignan mo natin yung specs niya guys. So kung nakita nyo yung specs niya, ayan guys, battery charger, charger indicator. So, charging indicator. So, ayan yung LED niya. Red means power. Tapos LED 2. Yung LED 1, red means power. Yung LED 2, red means charging. Tapos yung LED 2 pa rin, green means charge. Okay? So, red is charging, green is charge. So, ibig sabihin, charged means full charge na yan guys pagka green na siya. So ito nakasulat ay or naka-check yung or naka-red yung LiPo or yung lithium ion niya. Kasi meron silang guys charger para sa lithium phosphate or meron silang charger para sa lead acid. Ayan. So ayan. Saan ba yung LED na to guys? So, nasan ba yan? Ito guys. So, LED 1 is charging. May power siya sa red. Pag LED 2, pag naka-red siya, is charging. Tapos pag nag-green siya, means full charge. So, ayan siya guys. So, DC output wire. So, yung brown is DC positive. Tapos yung blue ay negative, DC negative, okay? So, yung input niya, AC input, so 100 volts to 120 volts AC. Tapos, meron din siyang 220 to 240 volts AC. Ayan. So, hindi siya naka 100 to 240 volts AC, okay? So, magkaiba po yan, guys. So, dito ko siya babaguhin kung in case na sa Pilipinas ko siya gagamitin. So, itataas ko lang to para maging 240 volts. And then, kapag dito sa US, baba ko lang to para maging 110. Ayan. Ang kagandahan niya pala niyan, guys. Ito, so meron siya ritong lalagyanan ng fuse. Ayan. So, in case may masira doon sa loob, so, itong fuse na to ay mapuputol guys. Ayan na yung wire na yan. Mapuputol yan. Bale, ang fuse ang nakalagay dito ay, pakita ko sa inyo. So, 10 amps guys. Ayan o. 10A. Ayan. F10A. Okay. So, may kapalit yan kapag naputol to. So, ayun na sa loob. So, tatanggalin lang to. Tapos, replacement para dito. And then, syempre, total na replacement yun na to. So, mangyari dyan guys, syempre bibili na kayo ng bago. Tapos, dito nyo na ilalagay yung bago. Tapos, dito naman sa kabila, meron din. Para naman sa DC output. So, pakita ko sa inyo kung ilang amperes to. So, mas malaki to guys, kaysa sa isa. Ito ay 20 amps guys, ayan o. So, bago masira to is 20 amps. Ang tanong, masisira kaya to? Hindi guys. Hindi to masisira. Kasi, 8 amps lang guys yung output niya. Ayan o. Maximum 8 amps. At 67.2 volts. Ayan. So, hindi siya guys masisira. So, kailangan ko to palitan ng kahit 10 amps. Okay? Tapos, yung dito guys, na 10 amps, kailangan ko i-match yan sa input talaga nito guys. So, babaguhin ko tong 10 amps na to. So, mahirap na kasi guys eh. So, baka 5 amps lang yung ilagay ko rito. Okay? So, ayan, para safe pa rin yung input at saka output. So, dito naman guys, may nakasulat dito na the charging case gets hot. So, ibig sabihin, itong case na to guys ay umiinit. At bakit umiinit? Kasi ito ay fully heatsink na po siya.
So heatsink siya talaga guys. So aluminum guys. Ayan o. Kaya may kamahalan po to. At kaya ko rin to binili dahil alam ko na ano to guys, decent na charger para sa electric scooter. Ayan. So basahin nyo na lang tong caution nya. So ayan guys. Tapos meron nga pala siyang ano guys, may display siya para makita niyo yung voltage, amperage, tsaka wattage. Okay, makikita niyo rin yung ano niya guys, yung temperature sa loob ng charger. So para may idea kayo kung gaano kainit din siya pagka nagcha-charge. Ayan. So ayan, ano pa ba guys, ang output niya ay eto guys. Okay. So ayan siya. Ito yung input syempre sa AC. Ayan. Tapos ito na yung connector para dito sa may kabila. Ayan. Ayan guys. So, i-tear down na natin guys. Or, mamaya na. Ano muna natin to. Power on muna natin guys. Para makita nyo. Bale, minodified ko na po to guys. Or, in-upgrade ko yung ano rito. Yung nasa loob. Ang in-upgrade ko lang naman yung connector. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung ibig sabihin kung in-upgrade ko na connector. At, tag dito. In-adjust ko yung ano niya guys, yung output. Kasi kailangan ano lang 66.8 volts AC. 66.8 volts na DC syempre. So, isaksak ko lang siya guys. So, ayun guys. Kung nakita niyo yung display niya, so meron siyang voltage, meron siyang temperature sensor sa loob para makita niyo yung temperature. At ito yung amperage niya. At ito yung wattage niya guys. So makikita niyo yung lahat ng ang tag dito ng meters. Okay? Para siyang ano kasi guys naging voltmeter na to Ayan. So, ayun nga lang guys, hindi kita rito yung resistance niya kasi imbis na resistance na lang doon sa may temperature. Kasi, kaya naman temperature yung inilagay dito, hindi resistance. Kasi kailangan nyo rin na malaman kung gano'n na siya kainit. So, syempre, titignan nyo muna yung temperature niya bago nyo siya hawakan kasi baka sobrang init na pala. So, ayan siya guys. So, ang gagawin ko ay mag-tear down na tayo guys. Ano pa ba? So, kapag ganyan guys, mag-tear down kayo ng power supply, make sure na yung capacitor sa input ay naka-discharge. So, kailangan nyo ng resistor para ma-discharge yan. Ito pala guys, sorry. Buti na lang na pigilan ko agad. So, may wire siya. Ang ginawa ko, ito guys, nilagyan ko siya ng connector. Ang tawag po rito sa connector na ito ay JST connector. So, ayan guys. So, at least, diba nakita niyo, ayan po yung itsura niya. Ayan guys. So, ayan. Para makita niyo lang. And then, ito naman nasa loob. Kung nakikita niyo, pansinin niyo guys. Wala kang makikitang, or wala kayong makikitang SMD component, Puro mga through hole to. Sabihin po ng through hole ay ganito. Ayan nga, guys. Kasi yung ganito katulad nito. Ito. Mga through hole component tawag dito kasi pumasok siya sa may butas. Kasi ang SMD component is nasa taas ng board, guys. So, nakita nyo, ayan, wala. Wala kayong makikitang SMD. Kahit isa. Ayan. So, wala rin kayo makikitang controller. Anong controller IC siya guys. Ayan. So, kakaiba. Dito guys, may nakikita kayo dalawang malaking transistor.
Feeling ko MOSFET tong dalawa na to. Pero, di ko sure guys ha. Feeling ko lang. Tapos etong dalawang to, feeling ko mga double ano to, or dual diode to. Ayan, so, yan, MOSFET or transistor guys. High power transistor. Pero yung nga, hindi ko nga sure kung yun nga yan guys, kasi hindi ko pa talaga yan nabubuksan, kasi kung nabuksan ko na yan, wala na sa align yan mga yan. Ay, nasa align pa yan, oo. So, ibig sabihin, hindi ko pa siya nabubuksan, okay? I mean, hindi ko pa siya talaga totally tanggal. Nabuksan ko na siya, pero hindi ko pa natatanggal yung board. Ayan, so, pakita ko muna sa inyo rito. Laki nito. Eto guys, so, etong isa, kung nakikita nyo, 3D20, so 20 mm, 3 ohms na NTC. Ayan guys, so NTC. So kung narinig nyo guys na umuulan, umuulan talaga dito guys sa US. Ayan. So napakalamig sa labas. So meron siya ditong full bridge. Ay, sorry guys. Ayan, full bridge rectifier diode. So isa lang yung nakalagay dyan. Ayan. Ayan guys, Tapos inductor filter or filter inductor. Ayan guys. Para sa input po yan. Ayan. So meron tayo ditong AC capacitor sa input, Y cap or Y capacitor ito. So ito naman guys, kaya naging dalawang capacitor dito sa input. Kasi dito guys. Ayan. Dahil dito yan. So kapag ka naka 110 po yan, isang capacitor lang yung nagana. Ito or ito lang yung nagana. Kapag ka naka 240 volts po yan, dalawa na silang gumagana. Okay? So, ayan. Dito ko siya guys, dito ko siya guys in-adjust. So, nakalimutan ko kung saan ko dyan in-adjust yung voltage niyan. Ayan. So, basta isa dyan sa tatlo na yan ang voltage. At isa rin po dyan yung pag-adjust ng current. Ayan. Meron pa ritong transistor guys. So, buksan ko na siya guys. At babalik ako kapag nakabukas na siya guys. So, ayan guys. Kung nakita nyo, nakabukas na siya. So, ito yung itsura niya sa loob. Ayan. So, meron siyang insulator. Ayan. Kasi, ito yun yung SMD na wala rito sa taas ay nandito guys sa baba. Ayan. So, syempre, ang gagawin natin dyan, papakita ko sa inyo yung mga parts. Kasi guys, kagandahan nito, hindi nila binura yung number. So, kung nakita nyo, ayan kitang-kita siya. So, ito yung main IC niya. Ito. So, ayan, kung nakita nyo, oops, ano kayang number yan? So, para malalaman natin, tsaka kung pansinin nyo guys, feeling ko ni-repair na to. Kasi, bago pa yung IC Parang nangyari dito siguro guys, tag dito. Sinoli to, nasira siguro to, sinoli sa kanila, tapos, ni-repair nila, tapos nung naging maayos, binenta ulit nila. So, refurbish na tawag dito guys. So, tingnan natin yung number. Ayan, kasi kaya kong burahin yung nakalagay dyan. Pag hinipan ko lang yan guys, tignan nyo, hipan ko. Ayan na. Ayan na. So nakikita nyo na yung number guys. Ayan nagpapakita na siya ngayon Burahin ulit natin dito sa baba. Ayan guys. So tanggalin natin yan. So kung nakita nyo, ayan yung number niyan guys. Kamay natin para matanggal agad.
Ayan, kitang-kita nyo na guys. So ang number niya guys ay L6 L6599AD. Ayan, or L6599AD. Ayan. So controller po 'yan sa guys, dito sa may primary. Yan. Okay? Tapos kung mga nakikita nyo na to, so reference na natin yan guys. Ito So in case na masira naman to sa akin, hindi ko na isasoli ito. Ako na mag-aayos. Kasi mahirap-hirap kontakin yung mga ganyang seller guys Ayan. So ano ba yung nakasulat? So ayan guys, 2F. Tapos ito, ayan, US1M. Tapos itong mga maliliit na to, ayan guys. Ito. So H5. Ito naman H4, 8. Ito kasi H5 to wait lang. Ayan, H5 nga. Tapos yung malaking transistor to, BL. Mga code lang yan guys Ito, T4. Tapos mga T4s na yun Ayan. Dito naman, ayan M59, dalawang N59, ayun. So, ito guys, pares lang dito. Ito, US1M. So, dito tayo guys sa taas. Ayan, AD. Ito, T4 ulit. AD ulit, T4 ulit guys. So, sa primary lang yun guys Ito, yung lahat nandito sinabi ko, sa primary to. Tapos yung nandito naman sa kabila, secondary na yan. Ito, mga secondary na to. So, tignan naman natin guys sa secondary yung mga importante. Ayan. So, AD, T4, 1P. Ito, ano to guys, reference reference regulator. 431 na reference regulator. Dalawa siya guys. Ito, isa, dalawa yan. Ito, P1. Tapos dito, ayan, tingnan natin. F5D. Ito, off amp case to, operational amplifier. Dual operational amplifier kasi alam ko naman yung IC na yan guys. LM358. So alam ko yan kasi ginagamit ko kasi yan sa tag dito sa electronic load. Ayan. So dito guys, ano yung nakasulat? Ayun, H48. Wala na siguro. Wala na. So ayan, at least may reference na ako in case na masira ako to. Ayan guys, so i-search nyo guys kung anong IC to para makita nyo kung paano siya mag-work. Ayan, kasi ako guys, di ko na i-search yan So, bahala na kayo kung paano nyo iintindihin yan. At least pinakita ko lang sa inyo yung tag dito, kung paano siya mag-work. Ayan. So, messy kasi yung ginamit na tag dito, yung thermal paste. Ayan guys, So, ano pa ba? Ay, yung eto guys, yung malalaking rito. Tingnan natin kung ano yung eto guys, yung malaki na to. So, ano yung nakasulat? Ayan guys, so tama ako. Kung nakikita nyo, MOSFET po yan guys. Kasi 28 and 50, so 28 amps. N-channel na MOSFET, 500 volts. So, sigurado magkapares lang yan guys. Ayan.
Ayan guys, so. So, ang number niya talaga is FHA28N50. So, 28 amps. Tapos N means N channel. Tapos 50 means 500 volts. Tapos ito naman guys, mga dual diode to sigurado. Yep, dual diode to kasi dito pa lang sa ano niya ito, magkasama na kasi siya guys eh. Sa trace, ayun oh. So, dual diode siya guys. Kailangan pakita natin sa inyo eh. Bebend ko na nga para kitang kita nyo. Ay magpakita. Ay magpakita. Ito, magpapakita ka ngayon. Lagyan kita ng puti. Pati ikaw. Magpapakita yan guys. Ayan o. Nagpakita na. Kita niya o. Nagpakita na yung number niya. Ayan. So, kung nakikita nyo, nakasulat dyan is B20-200G. So, ibig sabihin yan ay 20 amps, 200 volts na dual diode. So, ganun din to guys. Itong isa. Ayan. Okay. So, at least tama yung pagkakaalala ko. Pagkakaintindi. Sorry. Ayun. So, AKA means anode, cathode, anode yung inilalabas dito sa pin. Ito, pin 1 is anode, pin 2 cathode, pin 3 anode. So, AKA. Ano, AKA. Tapos ganun din sa kabila. So, anode, cathode, anode po yan. Okay, hindi siya cathode, anode, cathode. Hindi siya KAK. So, mas maganda to kasi anode, cathode, anode siya guys eh. Ayan, so negative. Ayan, so ayan guys para nakikita nyo na hindi ko kayo dinadaya. So, ayan siya. Ayun. Okay guys. Malinaw na malinaw. Kitang kita. So, ayan. At, ano pa ba guys? Gusto nyo malaman? So, ito yung driver niya. Okay, driver transistor ng ito. Tapos ito naman yung driver transistor nito. So, makikita nyo naman yan guys kung saan siya papunta. So, kayo na guys, bahala. Ayan, at least nakita nyo kung ano yung nasa loob nitong power supply ko guys para sa charger. Or para nakita nyo rin yung ano niya guys, yung IC mismo. Kung bakit siya naging constant current, constant voltage charger para sa lithium ion, lithium polymer, ayan, tapos lithium phosphate, lead acid na battery. So, halos nandoon din yan guys sa ganitong board or yung circuit niya. Okay? So, babalik ko na lang to. Syempre guys, di ko napapakita sa inyo. Or, kung gusto nyo, baka tanongin nyo ako dun kasi yung mas ano yung adjust ko dyan. So, para malaman nyo kung ano yung adjust ko rito, kailangan ko rin maalam. So, dito, kapag pumunta kasi siya ng, pag yung isa rito guys, pumunta ng IC dito, ibig sabihin na current po yun. Okay, so, dito guys, papunta rito, kabila, papunta doon. So, ito papunta rito. Ito guys, current na to. Kasi, pumunta rin siya ng ito, reference. So, sa current to. Tapos, itong isa sa current din to. Kasi may reference to. So, ito yung voltage. Ito guys, sa gitna yung voltage. Ayan. So, ayan. Hindi ko lang, syempre guys, papakita sa inyo kung paano ko siya pihitin. Kasi make sure,
Sigurado rin ako na yung sa inyong ganito, meron din yan, may pihitan din yan. Hindi tayo parehas ng case, hindi tayo parehas ng board, pero may mga pihitan din yan guys. So gamit lang kayo multimeter and then tingnan nyo, pihitin nyo isa. Pag hindi nagbago yung voltage, ibig sabihin current po yung pinipihit nyo. Okay? So pagka gano'n napihit nyo, kunyari pihit kayo ng 3 beses pa clockwise guys, clockwise. So pag nagpihit kayo ng clockwise, so ibig sabihin tataas yung voltage nun. Pag nagpihit kayo ng counterclockwise, pababa yung voltage. Okay? So kung pipihit kayo ng 3 beses, dapat sa 3 beses is tumaas na agad yung voltage. So pag hindi tumaas yung voltage na nagpihit kayo ng 3 beses, clockwise guys, clockwise. So pag hindi tumaas, ibig sabihin current yung pinipihit nyo. So ibalik nyo yung current. So 3 beses nyo rin ibabalik dun sa dating position niya. Okay? Kasi pag nag-overcurrent po yan, nag-detect ng IC, ang mangyayari po dyan ay mag-on off po yung power supply nyo. Hindi siya mag-on. Okay? Kasi overcurrent na yung nangyayari. Okay? So dito naman yon. Saan yun? Ito guys. So nadetect na to nung shunt resistor, nadetect niya na mataas na yung current na inilalabas. So pagka ganun kasi guys, sinasabi nito na oy IC, ang taas na ng current na inilalabas namin. So masisira yung transformer kapag ganun. So over kasi guys yung inilalabas niyang current. Okay, so pagka hindi nyo naman alam or baguhan lang kayo sa ganito guys, huwag nyo nang gawin kasi baka masirahan nyo naman yung charger nyo. So baka ako naman sisihin nyo. So ayoko naman ng ganun guys. So pagka expert na kayo, alam nyo na kung paano gawin, and then gawin nyo na siya guys. Kapag syempre may kaalaman na kayo. Pero pag hindi nyo alam guys, huwag nyo nang pihitin kasi sa 3 na yan, magkamali lang kayo ng pihit. Yung sa voltage, okay lang sa voltage kung napihit nyo kasi tataas lang naman yung voltage niya or pababa, makikita nyo naman sa multimeter. Pero yung current niyan guys, baka magtaka na kayo, pag on nyo pa lang, on off na yung power supply nyo kapag kasi nasaksak nyo yung charger sa battery. So kapag ganoon guys, hanapin yung current, baba nyo lang, mag-okay na ulit yan. So ayun lang. At kung gusto niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button, click nyo all guys. Bye. Peace.